Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasikat na Diyos ng ipinagbabawal na gamot sa Cebu at Bohol, na kahit ilegal ang kanyang ginagawa, ay minamahal at pinoprotektan siya ng mga residente doon. Totoo bang kumikita siya ng 59 million pesos kada linggo dahil sa kalakalan ng masamang bisyo? Saan napunta ang perang ito? Papaano siya nahuli? Ano ang kinalaman ni Pangulong Duterte dito? Kilalanin natin si alias Yawa, ang Robin Hood ng Bohol. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Panimula, si Rowen Torrefil Secretaria o mas kilala sa kanyang alias na Yawa o Demonyo sa Tagalog ay ang pinakabatang Diyos ng ipinagbabawal na gamot at ikatlo sa listahan ng most wanted sa Cebu. Una siyang nakilala ng mga alagad ng batas matapos na ilang beses na masambit ang kanyang pangalan sa mga nahuhuling tulak na naaaresto sa kanyang teritoryo sa Barangay Ermita at Barangay Pasil sa Cebu City. Dahil nakikilala na ng mga pulis ang kanyang pangalan, ay nagdesisyon si Rowen Secretaria na magtago sa isang maliit na isla sa Bohol kasama ang kanyang tiyahin na si Consorcia Tanato Secretaria alias si Yang. Sinasabing ang kanyang tiyahing ito ay isa sa pinagkakatiwalaan ni Rowen na nirahan sila sa isla ng Banacon sa bayan ng Hetafe sa Bohol. Isang tahimik na isla at karamihan ng mamamayan dito ay mga mangingisda na namumuhay ng tahimik at simpleng buhay. Ang islang ito ay 30 minuto lamang ang layo sa Cebu kung gumagamit ka ng demotor na bangka, kaya't nagagawa ni Yawa ang makapagpadala ng mga kargamento sa iba't ibang lugar. Karamihan ng kanyang operasyon ay isinasagawa sa bayan ng Lapu-Lapu at Cordova sa Mactan Island at sa nauna na niyang teritoryo sa Barangay Ermita at Pasil sa Cebu kung saan siya ay mayroon ding bahay. Ipinagpatuloy ni Rowen ang kanyang negosyo sa iligal at sa paglipas ng mga taon ay lumago ang kanyang mga teritoryo na nasasakupan. Sa Banacon Island ay nakapagpagawa siya ng isang 2-story colonial type na bahay. Dito na rin niya nakuha ang kanyang alias na Yawa. Naging big time si Yawa sa operasyon ng iligal, ngunit siya ay minamahal, iginagalang at nirerespeto sa kanilang lugar. Umaabot pa nga ito sa puntong siya ay handang protektahan ng mga tao. Ang kanyang diskarte ay pareho ng kay Jeffrey Diaz o alias Jaguar, isa sa pinakasikat na Diyos ng ipinagbabawal na gamot mula Cebu. Ito ay ang pagiging mala Robin Hood sa kanilang lugar. Si Yawa ay tumutulong sa iba't ibang paraan. Regular siyang namimigay ng bigas, school supplies para sa mga bata at iba pang pangangailangan ng mga tao. Bukod sa mga ito ay nagbibigay siya ng pinansyal na tulong sa mga kapos na mamamayan ng isla, gaya ng pagbibigay ng panggasto sa pagpapaospital, burol. Hindi rin daw ito nagdadamot sa mga lumalapit sa kanya. Sinasabing hindi bababa ang kanyang ibinibigay na tulong pinansyal sa 1,000 piso, habang ang mga opisyal naman daw doon ay 200 piso lamang ang tulong pinansyal na naibibigay dahil hindi rin kalakihan ang kanilang sweldo. Dahilan para mas lumapit ang mga tao kay Yawa kaysa sa mga opisyal ng gobyerno sa kanilang lugar. Din ang sponsor at naghahanda ng pagkain para sa lahat tuwing fiesta. Ayon sa investigasyon ng pulis, ay madaling nakapagsasagawa ng kanilang operasyon ang mga Diyos ng ipinagbabawal na gamot sa isla dahil sa layo nito sa mga pangunahing bayan ng Cebu at Bohol, at mas lalo na dahil walang mga pulis na nagmo-monitor sa kanila doon. Dahil karamihan ng mga residente doon ay mangingisda, namimigay si Yawa ng mga makina para sa mga bangka at nagpo-provide din siya ng elektrisidad para sa mga lugar sa pamamagitan ng solar-powered na mga bagay at generator. Kamatayan. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Regional Trial Court Branch 52 Judge Irma Zita Masamayor ng Talibon, Bohol. Isang raid ang pinlano at isinagawa ng pinagsama-samang unit ng mga tagapagpatupad ng batas mula Cebu. Pinangungunahan ito ni Senior Inspector Hendrix Bangcoleta ng Regional Anti-Illegal Special Operations Task Group sa Central Visayas o RAID SOTG-7 at makakasama niya ang Intelligence Branch ng Cebu Provincial Police Office o CPPO, Regional Public Safety Battalion at Intelligence Branch ng Bohol Provincial Police Office o BPPO.
Ika-28 ng Mayo 2016, alas 4:30 ng madaling araw ay tinungo ng mga tagapagpatupad ng batas ang bahay ni Yawa, dala ang arrest warrant para sa kanya. Kasalukuyan noong nasa isang pagpupulong sa ground floor ng kanyang bahay si Yawa at matagumpay na nalapitan ng mga otoridad ang bahay. Ngunit imbis na sumuko ay bumunot daw ng baril si Yawa at 3 pa nitong bodyguard at pinaputukan ang mga pulis. Dahil dito, ay nagsimula na ang palitan ng putok mula sa mga suspect at mga otoridad. Ilang saglit pa ay natigil ang putukan at nilapitan ng mga pulis ang katawan ng mga suspect na nakahandusay sa kanilang harapan. Nakita nila ang wala ng buhay na si Yawa at 2 sa mga bodyguard nito, habang isang kaibigan naman ni Yawa na si Ricardo Ostolano na nasugatan sa nangyaring putukan ay dinala sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital sa kabiserang lungsod ng Tagbilaran, Bohol. Ang 2 bodyguard na napatay sa engkwentro ay kinilala naman bilang si Jason Montes at Dario Teremocha. Na-recover mula kay Yawa ang isang KG-9 assault pistol at sa 2 bodyguard naman na nasawi ay isang caliber 45 pistol at caliber 38 revolver. Ayon kay Inspector Bangcoleta, si Yawa ang unang nagpaputok nang maramdamang may paparating na mga pulis, kaya nagsimula na ang palitan ng putok sa panig ng batas at ng kay Yawa. Dagdag niya pa, ilang mga armadong miyembro ng grupo ni Yawa ang nakatakas sa pamamagitan ng pagtatago sa mangrove forest ng isla. Matagal na umunong pinoprotektahan si Yawa sa banakon ng mismong mga residente nito at halos hindi malapitan ng mga alagad ng batas. Pinaniniwalaan din ng mga pulis na gumagawa ng mga kwento o nililihis ng mga residente ang mga pulis na naghahanap kay Yawa at di umano ay nito lamang napagdesisyonan ng ibang mga pinuno sa isla na ituro si Yawa matapos umunong magsimula itong mamigay ng libreng bisyo sa mga residente na nire-recruit niya bilang mga bodyguard. Sa kabila ng pagkamatay ni Yawa ay hindi nagdiwang ang mga residente ng isla, bagkus ay ipinagluksapan nila ito. Sa darating na ika-31 ng Mayo ay nagdesisyon ng mga opisyal at mga residente na ikansela na lamang ang mga nakatakdang aktibidad at pagdiriwang na kanilang inihanda para sa fiesta. Kasama na dito ang pagtatanghal ng isang live band at pageant contest. Ipinagpatuloy na lamang nila ang misa at naghanda ng pagkain para sa mga bisita mula sa kabilang isla na darating sa kanilang lugar. Si Yawa din kasi ang matagal na nilang sponsor tuwing fiesta. Sa mga interview ay inalala ng mga residente ang nagawa ni Yawa para sa kanilang lugar. Ayon kay Mike, binigyan daw siya ni Yawa ng halagang 200,000 pesos upang mapalitan ang kanyang bangka na nasira ng bagyong Senyang noong taong 2014. Hindi daw niya tinanong kung saan galing ang pera dahil hindi naman daw iyon kanya. Ang importante daw ay nandoon siya para tulungan sila. Isa pang residente na si Romulo ang nagsabing nakahiram siya ng pera kay Yawa para sa pampaopera ng kanyang ina. Ito lamang daw ang nalapitan niya dahil wala sa mga iba pa niyang nilapitan ang nakatulong sa kanila. Ayon sa mga alagad ng batas, hindi man daw humingi ng kapalit si Yawa. Sa mga tulong niya ay nakakuha siya ng kinakailangan niya mula sa mga residente ng isla, ang katapatan at katahimikan nila. Ang isla ng Banacon ay isang ecotourism destination dahil narito ang pinakamalaking man-made mangrove forest sa bansa. Ngunit ito din ang isa sa pinakamahirap na baryo sa probinsya ng Bohol. Ayon sa datos ng International Journal of Environment and Rural Development noong 2014, karamihan sa mga residente ng isla ay kumikita lamang ng hindi tataas sa 3,000 piso kada buwan. 3% lamang ng mga residente dito ay masasabing mayaman o may kaya, habang ang 87% naman ay nasa ilalim ng poverty line. Ang isla ay binibisita ng midwife 2 beses sa isang linggo at isang doktor naman ang nagdadala ng mga gamot tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Itong mga dahilang ito at ang pagiging maluwag at mabuti ni Yawa sa pagtulong ang nakatulong upang siya ay panigan ng mga tao. Ika-29 ng Mayo, natagpuan ng mga bangkay ng mag-asawang Christopher at Maria Teresa Cañete de Hacto, parehong 39 na taong gulang, sa isang sementeryo sa Banacon Island na tadtad ng maraming tama ng bala sa katawan. Dahil nangyari ito kinabukasan pagkapatay kay Yawa, ay kumalat ang espekulasyon na ang mag-asawa ay naging informant sa kinaroroonan ni Yawa.
Sa isang article naman ay sinasabing sinisisi ang mag-asawa kung bakit nakapasok ang mga pulis dahil sila ang nagsilbing lookout noong araw na iyon. Kaya binalikan sila ng ibang kasamahan ni Yawa, partikular na ang mga kapatid nito. Si Christopher De Hacto ay nagtatrabaho sa construction ng mga riprap sa Banacon at si Maria Teresa naman ay nagtatrabaho bilang labandera at tagatinda ng mga spices. Sa Cebu nakatira ang pamilya pero linggo-linggo ay napunta sa Banacon dahil naroon ang kanilang trabaho. 5 ang naulilang anak ng mag-asawa. Napag-usapan ng mga magkakamag-anak na sa magkakahiwalay na pamilya mapupunta ang mga bata dahil wala ding sapat na kakayanan ang mga ito na sama-sama silang ampunin sapagkat may mga sarili din silang anak na binubuhay. Ayon sa kambal ni Maria Teresa na si Maria Ana, nagtataka daw sila kung bakit pinatay ang mag-asawa. Mabuting tao daw ang mga ito at kailanman ay hindi nasangkot sa anumang gulo. Kaya hindi rin nila alam kung sino ang maaaring pumatay sa mga ito. Pinaghahanap naman ng mga pulis ang mga hinihinalang pumaslang sa mag-asawang informant, ang 2 kapatid ni Yawa na sila Gali Reyes Secretaria na may pending na 3 warrant of arrest at Michael Secretaria. Kasabay nito ay pinaghahanap din ang dating live-in partner ni Yawa na si Annalyn Ariza Tejano, mga kasabwat na sina Jerome Abanto, Boyet Aparece at Harold Behasa na mayroong pending na 2 warrant of arrest. Hunyo 2016, inanunsyo ng nooy bagong upong Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang kampanya ng War on at suportado niya ang agresibong diskarte upang ubusin ang mga tulak at mga Diyos ng iligal na gamot. Hulyo 2016, sumuko sa mga pulis ang magkapatid na sina Gali at Michael Secretaria, ang 3 kasabwat at 40 iba pang mga tulak sa Barangay Ermita, Cebu City. Gaya ng karamihan, sinabi ni Gali na siya ay natatakot para sa kanyang buhay dahil sa kampanya ni Pangulong Duterte at ni Mayor Osmeña dahil pinaghahanap na sila ng pulis. Ni hindi man lang daw siya nakadalo sa libing ng kanyang kapatid dahil tumakas sila agad at nagtago sa Barangay Ermita. Dagdag pa ni Gali na kaya siya sumuko ay para magbagong buhay para sa maliliit niyang anak. Itinanggi naman niyang may kinalaman siya sa pagpaslang sa mag-asawang informant. Investigasyon. Ayon kay Inspector Bangcoleta, si Yawa ay dati nang nakulong ng 1 taon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Nang lumaya siya noong 2013 ay sinimulan niya ang operasyon ng pagbebenta ng iligal na gamot sa Barangay Ermita. Ayon kay Superintendent Ricky Delilis, spokesperson ng BPPO, ilang taon na nilang sinusubukang tuntunin si Yawa, ngunit napakailap nito. Aniya ay malawak ang teritoryo ni Yawa dahil 2 probinsya ang kanyang napapadalahan ng mga iligal niyang kargamento. Ang mga pangunahing lugar na kanyang hawak sa Bohol ay ang Tagbilaran City at ang mga bayan ng Talibon, Inabanga, Hetafe, Clarin, Ubay, Panglao, Carmen, Tubignon at Dawis. Karamihan ng mga iligal na bisyong ibinibenta ni Yawa ay galing sa Ozamis City, Cebu at Metro Manila, kasama na ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Malapit lamang ang Bohol sa Cebu, kaya maaari itong marating kahit bangka lamang ang gamit. Isang bagay na pinakinabangan ni Yawa. Ang bahay kasi na ni-raid ng mga pulis ay isa lamang sa 3 2-story na bahay na ipinatayo ni Yawa sa isla ng Banacon. Marami ding pag-aaring speedboat at demaki ng bangka si Yawa na ginagamit niya bilang transportasyon ng kanyang iligal na kargamento mula Cebu papuntang Banacon. Gamit ang pag-aari niyang speedboat at demaki ng bangka ng iba pa daw ay may nakatatak na rowen, ay madaling nadadala ng mga tauhan ni Yawa sa iba't ibang port ang kanilang kargamento ng bisyo. Ang ilang bisyo na pinagmumukhang parcel at ang iba naman ay dinadala ng roro sa mga daungan ng barko sa Tagbilaran, Ubay, Tubigon, Talibon, Hagna, Hetafe at Loon. Madali daw na nakapagsasagawa ng kanyang operasyon si Yawa. Hindi dahil sa lapit ng mga probinsya, kung hindi dahil walang pulis na nagmomonitor sa lugar. Sa kasagsagan ng kanyang illegal na negosyo ay sinasabing sa loob ng 1 linggo ay nakapaglalabas si Yawa ng 5 kilo ng bisyo at kumikita ng 59 million pesos. Taong 2013 ay kamuntikan na palang mahuli ng mga otoridad si Yawa. Nagsagawa ng raid ang pinagsamang team ng RAID SOTG at CPPO sa Bohol, ngunit nakatakas si Yawa at ang tanging nasabat ng grupo ay ang bisyo na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Ika-2 ng Hunyo 2016.
ibinigay na ni Mayor Tomas Osmeña ng Cebu City ang pabuya na 155 pesos sa team ng mga pulis na naging responsable sa pagkakapatay kay Yawa at sa dalawang kasabwat nito. Nauna nang magsabi si Mayor Osmeña na magbibigay siya ng pabuya na 50,000 pesos sa bawat individual na mapapatay na may kinalaman sa kalakalan ng ipinagbabawal na gamot. Dahil 3 ang napatay, ay 150,000 ang ibinigay na pabuya ni Mayor Osmeña at nagdagdag siya ng 5,000 para naman sa nasugatan na kasabwat. Sa mga impormasyon na nakalap ng pulis ay mayroong panibagong issue na lumabas. Di umano ay sinadya nilang paputukan sina Yawa at mga kasamahan nito nang walang kalaban-laban. Ang ina ni Jason Montes, isa sa 2 bodyguard ni Yawa na nasawi noong magsagawa ng raid ang mga pulis, ay nagbabalak na magsampa ng reklamo laban sa mga pulis. Nais ng kanyang pamilya na humingi ng autopsy upang malaman kung ang pinsalang tinamo ni Jason ay resulta ng lehitimong operasyon ng mga pulis. Ang alam nila ay pumunta sa Banacon si Jason upang maglaro ng basketball at hindi para magtrabaho kay Yawa. Lumabas sa autopsy ni Jason Montes na isang bala mula sa kanang bahagi ng kanyang katawan ang tumagos papunta sa kaliwang bahagi ng kilikili na maaaring naging dahilan ng kanyang pagpanaw dahil sa pagkasira ng kanyang baga. Isa pang tama ng baril ang natagpuan sa kanyang kaliwang wrist. Lahat ng mga tama ng baril ay may kalayuan ang distansya. Isa sa mga witness ay ang 10 taong gulang na batang babae. Sinabi nito na walang hawak na arma sina Yawa at Montes at nang dumating ang mga pulis ay nagtaas ang mga ito ng kanilang kamay upang sumuko. Ngunit pinagbabaril daw sila ng mga pulis. Ang batang babae ay isang kamag-anak ni Yawa. Ayon naman sa director ng PRO7 na si Chief Superintendent Patrocino Comendador Jr., malaya ang CHR o Commission on Human Rights na magsagawa ng kanilang investigasyon. Ngunit sinabi niya ding hindi panghihinaan ng loob ang otoridad dahil sa mga kriminal, ang mga taong pumuprotekta sa kanila at bumabaluktot sa pangyayari. Aniya, some are twisting the story to make the police appear like the evil ones. Let us distinguish who are the good and the bad. Naiintindihan niya daw ang sentimiento ng mga taga-suporta ni Yawa. Ngunit sa kabila ng pagtatanggol nila dito, ay hindi daw panghihinaan ng loob ang mga pulis at magpapatuloy sila sa paghuli sa mga kriminal. Lalo na ang kagaya ni Yawa na ginagamit ang kanilang isla bilang sentro ng kanilang iligal na operasyon. Ipinag-utos niya din ang pagpapatalsik kay Senior Inspector Marcelino Mejias bilang police chief ng Getafe dahil sa pagkabigo nito na aksyonan ang presensya ni Yawa sa probinsya. Mahabang panahon daw na nakapag-operate ang grupo ni Yawa sa area of jurisdiction ni Inspector Mejias, ngunit hindi naaaresto ang mga ito. Hanggang dito na lang kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Rowen Secretaria alias Yawa? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.